there, this is Natalie and welcome to the first episode of Kwentong Kalahi. This is a platform where we take a closer look at the stories of empowerment and the transformative work of Kalahi Seeds or the Kapit Bisig Laban sa Kahirapan Comprehensive and Integrated Delivery of Social Services. Joining me today, walay lain ang amahan or ang head sa Social Development Unit sa Regional Program Management Office sa Kalahi Seeds. I'd like to welcome Sir Rogelio Alabado. Salamat na sa pagpaila. Sir, salamat kay sa imong time karon. I know very busy ka, but you took my invitation for this very first episode sa atong Kwentong Kalahi. Sir, since 2021, we closed the program in 2024. Nakahuman ta og 2,300 kapin ka mga projects across northern Mindanao. These are small-scale infrastructures nga nagtubag sa mga panginahanglanon sa community. Aside ni ini nga target, sir, unsa pa ang tumong o unsang advokasya sa Kalahi Seeds? Okay. Unang-una, alitas remember sa goal sa Kalahi Seeds, no? To improve access to basic services. So meaning all the sub-projects must address to the improvement sa access to the basic services among the communities, our community residents. But before that, unsa man gyud ang gina-advocate sa Kalahi Seeds, no? Actually, per se, ang Kalahi Seeds is not separate, is not distinct program from all the strategies using the government structures. Actually, ang Kalahi Seeds is founded siya sa Republic Act 7160, no? Unya, ang unod mangod sa local government code, known as local government code man siya, ang kanang itag localization o kanang itag devolution. So ang meaning sa localization, sa una magud ang tarang mga planning activities ginahimo sa mga national agencies, provincial agencies o regional agencies. But due to the Kalahi Seeds, ang development planning activities ginahimo na sa community, no? Unya, ang tanang mga structure, mga oversight function from the national agencies gidevolve dito sa usa ka gamay nga structure sa barangay, kanang gitawag og Barangay Development Council, headed by no less than the barangay captain. Unya, during the conceptualization sa Kalahi Seeds, na porma ang usa ka strategy. Ginganan nila ang strategy o community-driven development, meaning ang katong duha ka konteksto sa local government code, ginganan na to siya og CDD. No? Unya, doon na siya tulo ka prinsipyo nga ginadadala. Very common principle. Kay participation. So, mobilizing the community in a participatory planning process and decision-making, unsa asa sila padulong, unsa nga development need ang ilang tubagon, muna part sa participatory process. Participation of the community through representation from the community leaders, including community members and mga civil society organizations. So that's one of the localization sa planning process. Ang nakanindot ini, napay duha ka prinsipyo nga nakapalig-on sa planning process. Not only that the community ang dunay involved sa planning process, kundi during the process sa implementation, what's advocacy, no? What's advocacy? Ilang gi-promote nga sa process sa implementation, transparent ang tanan, meaning transparent decision making, dili siya dili sila i-suppress sa mga power within the community ang ilang decision. Dapat siya transparent. Transparent po ang nanginguna to sa financial matters, no? So walay mga cash na dili ma-explain. Ang nakanindot once nga transparent, once nga doon na mga community nga nag-commit as stakeholders to assist the community sa implementation sa need o sa development intervention na gusto sa barangay,
Muna mo sulod din ang accountability. Who are the accountable persons na nag-commit to help the barangay para sa ilang development trust, no? So, nindot yun ang CDD kay na siya foundation nga tulo ka buok. Naging na to principles pa niyo o PTA o philosophy. But basically, kung wala ni ang PTA o participatory process o participation, transparency o accountability, so dili gid siya matawag nato nga community-driven. Magguba ang aspeto sa community-driven mo na nga importante gyud nga doon na tayo pagrespeto sa context sa Kalay Seeds. Nga kini siya ang long-term gyud nga advocacy sa gobyerno. Kay diha ma-adapt ni sa community. Like participatory kinahanglan siya og enhanced culture of the community nga willing na siya to participate. Meaning matingog sila kay kung mo-participate sila di ka tingog dili na participation, attendance lang. Attendance lang. The culture also of the LGU nga ilang dawaton ang katong madawat nila ang papel, the role of the community in the planning process. Ang LGU will serve as oversight function, but ang mag-decide yun unta kung willing na o ready na ang culturally ang community to participate. Sila yun siya, no? Doon sila ang mga BLGU mo act as oversight function pinaagi sa usa ka structure given by the local government doon kanang BDC. So meaning all the accountabilities, especially in the pre-planning, planning, implementation, and monitoring of the development projects sa usa ka community or barangay must be under the oversight sa BDC through its executive committee, no, headed by the barangay captain, his or her secretary o ang kitawag na to og CSO representative. So kung kini siya tulo kung madawit ta sa kini siya tulo mo ni siya ang trust sa Kalay Seeds nga ma-institutionalize unta sa local government system kini ang advocacy sa CDD, no? Wonderful, Sir Roger. So it's very clear nga dili ra gid ni siya project lang. Dili project no? lang. But it's a way of life atong way of life gid siya. Ato di siyang ginatawag sa Kalay nga way of life punta ang prinsipyo sa community-driven development. Yes, And let's emphasize, Sir Roger, nga dili ni siya lahi nga approach, no? Because this is very rooted in the local government. Oh yeah, code. And in fact, you said na ang principles ani same sa barangay development planning. Am I right? Correct siya. Kay very clear kayo stipulated sa BDP kanang tulo ka principles: participation, transparency, accountability. Right. Unya klaro po dito sa BDP ang role sa community. It was named as BBIs, kon barangay-based institution. Kanang barangay-based institution, creation na siya sa BDC through its executive order o resolution creating the BBIs to assist the BDC in the planning, implementation, including the post-project activities like monitoring activities. So to measure the impact sa mga development projects sa ilang implement. Otherwise, kung wala na siya di masukod ang impact, so useless ang gyapon ang project. Kinahanglan nga after the post-project implementation, magpabilin niya po ang monitoring committee, which will be sa CDD, katong sa CDD, it was already assigned to the kitawag na to, Operation and Maintenance Organization para to monitor unsa gyud ang dagan sa mga post-project implementation. Kung ang Barangay Development Council o BDC or the Barangay Local Government Unit, nakatuman ba siya accountability related to the mutual partnership agreement as closing agreement between the community o ang BLGU. Ang nakanindot ini siya kay mo lalum ang partnership sa community o sa BLGU. Nga muli dito sa another question later. Which is my next question, sir. In that sense,
Paunsa man sir ang CDD or ang Community Driven Development nagpasiugda sa community empowerment. This has always been our battle cry ever since. We are 20 years already, sir, ng implementation sa Kalahey Seeds. And since time immemorial, we have been saying that community empowerment is the real project of Kalahey Seeds. So, sir, paunsa man ta nagpasiugdaan? Ato ang community empowerment, kung ano mo mara siya, giving power to the community. Ato ang una na kong nadunggan ining naghisgot og community empowerment si John Lennon. Sa yang kantang Power of the People. So gi-adapt siya during EDSA. Muna na himo empowerment. People power. Oh, from John Lennon na Power of the People. Pag sa EDSA, people power. Interesting. Oh. But this is adopted by the CDD as a strategy. Pero lisod siya kay ang empowerment kinahanglan siya og culture. I-enhance to ang culture sa community to enhance, to claim the rights. Claim their rights. Yeah, to claim the rights sa pag-decide. Kung ang community, dili pa sa ilang in-culture o institutionalize ang pag-claim sa ilang rights as stipulated sa local government code, na sila ang authority sa planning given to them by the Barangay Development Council, dili gyapon siya ma-empower. Una, ang empowerment, kaya siya a long process actually. Kunya, sa pagkaroon doon ay initial development na through the CDD, through the Kalahey Seeds. There are barangays, there are individuals nga nag-assume na og to claim their rights, no? Pero dili pa siya, gamay pa siya, very little, gamay pa ang percentage sa mga community leaders nga mo claim sa ilang rights to decide. Usually, ma-influence pa siya sa mga local officials, no? Kung sa'yo gusto sa kapitan, maupo nila. But eventually, munang kinahanglan yun siya og tawag na to og mga community organizers to provide capability building and awareness sa community unsa ilang rights promulgated by the local government code related to the development, planning, development, and implementation of other development other development initiative sa barangay. So, but kinahanglan siya og long-term siya nga facilitation. Ang nakanindot lang ini kay ang government nakahatag og gamay pundo, no, para pag-provide og capability sa community, enhance their skills, knowledge related to empowerment, no. Yeah. Lisod ba gini siya. But anyway, di ito maundang, no. For the last 20 years. Correct. Ito to di para wala pa gyud kailangan ng research for the last 20 years. Pila na gyud ka community ang na-empower. So it is a challenge sa program, no. Mag-research yun related to community empowerment. Yeah. As you always say, Sir Roger Maingka, mahuman ang project. Ang project na ay timeline, pero ang empowerment walay kaumanan. Walay timeline. Walay timeline. Walay timeline, may kaumanan. Correct. So, yeah, every implementation is an opportunity nga maka-practice ta, sir, no, sa CDD. Yeah. Correct. Yeah. Secondly, Sir Roger, pinagi sa itong programa, na-practice na ito din bayanihan nga culture. Okay. No? So, una pa sa programa, ano ay bayanihan? Yeah, no? correct. And with this, with our implementation, mura lang siya natagan og structure, sir, no, ang bayanihan nga concept nga nagka-promote siya or nakapasigdo siya og kanang natawag ito nga social cohesion, kanang panaghugpong, sir, ba? Panaghugpong, pagtinabangay. Sa imong nakita, sir, unsa may epekto ani sa komunidad? For the last 13 years na ko sa Kalahey Seeds, gina-observe na ko ang behavior sa community. Yeah. Actually, sa community, wala kayo adverse conflict. Kaya usually, og na social cohesion ay problema sa conflict with the community. Pero deep inside, nagya po epekto sa ila ang adversity versus the government. Sa mga barangay officials, sa mga mayor. Kaya naman yung factors nga maka-create sa ilang adverse feelings. Una, kanang itawag na to og economic marginalization sa mga taga-barangay. So kung sobra ang ilang pagka-marginalize, wala sila tingog, gamay sila kita, economically marginalize sila. So doon na sila hidden mga feelings sa ilang mga leaders siguro, no? Usually local leaders sila makita eh. Usapod kini tawag na to og economic
injustice nga uban taas kay mamit nila ilang need nga sila dili lang mamit ang ilang need, so naya ba ni adverse feelings. Usay kanang mga bureaucratic o political areas sa mga leaders, usay maka-create pod og kanang mabuak pod ang mga barangay ba, no? Kaya sa labi na karon ang atong politics karon, ng patronage politics plus tapay gamay karon nga kanang kwarta-kwarta. Usually maka-create na siya og rift among communities. So, pero sa kalahi man god, through kalahi, through CDD, nasa lay opportunity, una katong nasa economic injustice o marginalized, nasa lay opportunity to participate sa decision making. So kung dili sila mapaminaw, bubili pa sila, di pa sila paminaw, but through kalahi, nasa lay chance to raise their voice o participate sa mga decision making nga paminaw nila nga ang ilang mga desisyon makahimo og output nga motubag sa ilang needs. So minusan yun ang ilang mga animosity versus sa ilang leaders. Ikaduha pa, once nga ma-implement na mga output sa CDD, maka-provide sila og opportunity like mga access to basic services. Palitan na sila yung market. Brato kay ilang mga produkto kay wala sila access to market. But during the process sa infrastructure development, ma-access nila easily ang market, so maka-enhance gamay po sa ilang product. Makabaligya sila gamay nga, so na mag-hike lang, karon tungod sa access to market, posibleng dinaghan na by volume na ilang mapadala. So makatag og alibyo sa ilang kagool. Unya, due to constant engagement with the barangay using the community participation, mawala ang tinatawag og political conflict o political administration kay mapaminaw naman sila. Kaya whether you like or not, gina-facilitate man po nato, kasi ang nakanindot sa crisis, kaya gina-facilitate sa team, sa kalay people, o AC team na siya, nga matapok ang mga tao o makapaminaw ang mga barangay officials sa ilang mga yangongo. Una ang nakanindot siya. Plus dunay katawag na to og continuing engagement sa mga barangays o sa community until sa time nga magkasuod na gyud ang mga community o mga barangay officials, labi na ang mga barangay development councils, barangay councils, kay every time nga dunay decision ng community, appeal man gyud ang community. So maglabi sa barangay, maglabi sa council. So eventually mosamot ang ilang padagsuod. Mo-enhance ang unity between the local leaders ug ang community, which will be creating cohesion among themselves. Unya, nakita po nila nga, ma-feel po sa community nga the community, the barangay, the BLGU, na presence sa ilang need, na presence sa barangay to address their needs ug uban pa nila nga mga panginhanglan. Not only mga access to basic service, but also others like mga income generating activities, ug uban pa nga mga to address their basic needs magyud, no. Okay. Ang nakanindot ini kay nakadevelop og culture ang community ug ang barangay kanang sustaining engagement. Kung ang kalaisid nag-implement sa project for 5 years, there will be 5 years engagement between the community ug ang barangay officials. So manang magkasuod ang gusto kumayo. So ang social cohesion niya ang ilang pagkakasuod mo develop lang ito culture. Yeah. Culture of kanang gitawag og culture of listening and culture of appreciation. So dapat nga culture mo develop ana. Sa within the community. Actually ang barangay man go dili po lisod i-unite ang process sa cohesion nila kay kasagara sila parintir mo sila po usually most of the residents are relatives niya ang mga barangay officials o mga community leaders pari-pari mari-mari ra man na. So di gyud lisod ang cohesion pag-promote og cohesion sa community o ang mga barangay officials. Usay lang ang sa LGU lang municipal level nga kuan nga relationship among the barangays. Medyo na siya gap particular sa kanang gitawag og
kanang bureaucratic o political nga mga exercise labi na kay incoming natong election karon ang barangay officials opposition sa Samio. Oh, yeah. But usually, ang community, madala ang community, kay kung ilang suportahan ang mga barangay officials, so madala po ang community, kaya ang community, support mo silang barangay officials. So, pero minimal na siya nga, minimal na siya nga adversity sa social cohesion problems between the community of MLGO. Kaya after the election, nakamot, ang local government unit, particular si Mayor, nga babalik niya ang pagtanaw sa community, no? Sa iyang program irrespectable o naman sa mga program projects po. Labi na kalahi ron, kalahi dito po, baka nagyapon, pag-uli na gyapon. Uli na gyapon, kaya ginagmay naman ang kuwan. Ginagmay naman ang conflict. So, ano na siya. So Roger, you mentioned na nag-complement sa paghatag og access to basic services. Pinagi sa community-driven development approach nato. Aside from that, nagtabang po ng CDD sa pagpalambo sa local governance, sa lokal nga panggobyerno. In what sense, sir? Actually, liga po bulag di siya sa local government code man good, tulo man ang dala-dala, no? So, itong localization mo nang idasig niya ang community nga doon ay participation sa particular sa local planning process. Una, kanang sa CD magod, we are requiring the LGU to increase the number of CSOs sa MDC. That's one enhancement siya o improvement sa local sa governance system. Sa una ang ilang MDC kinira siya, but due to crisis gidawat nila nga pwede ma-increase pa dito ang member sa MDC, particular kanang community volunteers, BDC, TWG, may mga member sa MDC. That's another enhancement siya sa governance systems. Ikadwa po, ang role sa area coordinating team to provide to improve, to provide knowledge sa particular sa Municipal Interagency Committee, sa CDD, para doon ay promotion sa CDD among the local government structure. Not, mas paspas ang barangay, but naapod ang MLGO, kaya ang MLGO magod sila ang oversight function sa municipal-wide nga implementation sa program. Kay muna kinahanglan i-upgrade po nato ang knowledge sa MLGO, labi na katong membro sa Municipal Intelligence Committee related sa CDD para ma-appreciate nila. Otherwise, construction na po na ilang makita. No? Grant for construction. Kung dako gyud ang challenges po sa area coordinating team to provide awareness sa what is CDD. Another one, kanang gitawag na to og fiduciary review. Usa na siya ka activity to ensure nga doon na transparency diya sa disbursement of funds, which is ang fiduciary review is community mo na siya, community participated. Ang barangay mo review sa pikas barangay, ang isa ka munisipyo mo review sa pikas munisipyo. So that's part of the improvements sa atong tawag og transparency. Unya napay isa ka process sa CDD kanang gitawag accountability reporting, no? Nga ang barangay local government unit, municipal local government unit, na doon sa commitment do sa development project sa community. So gina-review na to unsa na ang status sa ilang commitment. Paningin na to ilang country, Mayor, Kapitan, unsa this is your commitment based sa iyong resolution, based sa iyong ato agreement. So that's one area of training the local government unit of improving their governance system sa issue sa CDD. Medyo lisod din siya, kaya usay nga mga LGU, nakita anatima sa ilang CDD, but dili po tanan, there are few LGUs nga di sila ganahan ana. But basta mo dawat siya sa project mo, pirma siya o MOA, meaning whether the LGU likes it or not, or the Bureau likes it or not, mapugo siya og dawat, mapugo siya og paminaw sa idea, sa concept sa CDD na i-implement sa munisipyo. Munang importante gyud pud ang
kompetensi po base ana it's just challenging also sa kalaisis nga makaya sila og team no nga competent to promote CDD labi na ang lobbying, coordinating o kanang sa capability building intervention sa LGU system. Kaya ang CDD magod, ang governance system, it was practiced since 1946. Dili po na ito siya ma-improve overnight. It takes another number of years na ma-appreciate na yun sa mga head offices ng CDD. Lagi. Kay kasagara sir, pag data implementation ang tanaw sa ato is kuan lang kanang project lang gyud no, kanang mahuman lang gyud siya no, bata naatay development agenda ani. No, development agenda. Wala sa kabalo. Sa kabalo. Yeah. Mo taingon si Gobernador Dabia kaya ba kaani sa sa mga community. Sa barangay. Kaya Kaya. And then tudloan. Tudloan mo na ang role gyud nato. Tudlo gyud. Correct. Yeah. In that sense, sir, naka-empower ta. Isa po sa epekto sa CDD is na-improve ang social welfare. Oh, yes. Oh. Actually, anchor na issue sa social welfare dito si ang PDO, Project Development Objective, to improve access to basic services. Yeah. Dan kayo sa talon mo ang atong data, statistical data dito sa Imani, so there are barangays nga wala sila access to barangay roads, but due to the kalaisis, so halos tanang barangay doon na accessibility. So na mag-hike ang mga tao, but due to kanang pinakadaghan magud ang atong roads project no, kitawag nato access roads. Usa siya sa nakatag welfare pod sa community. Like kanang access to transportation, access during emergency times. O labi na karon sa kuan kining na nag-advent sa climate change o global warming, paspas kayo ang mga disaster. So one of the welfares na experience community katong mga evacuation centers, flood controls, mga flood controls project na dagko kayo. O related sa education, provide siya og mga school buildings in support sa DepEd karon nga kulang mga kayo ang rooms. But ang CDD, para sa welfare niya, is provide mga gagmay ra hinoon nga mga classroom. But nakatabang siya no, to provide access, to provide welfare to sa mga estudyante in relation with the Department of Education. Also, the health center. No? Katong mga barangay nga layo kay health center. So, ang kalaisin, nakaputa po health center. Dahil siguro po natong ang barangay kung na health center, maka-provide po sa basic material, medicinal nga kuan, sana basic need for sana basic para sa basic health services. So, that's one of the welfare sa CDD. Tingali usap pa niya na katong giving opportunities community nga na sila mga gamay nga employment opportunity no, sa mga construction kay annually, doon na mag-construction ng mahimo for 3 to 6 months. So, na-employment opportunity ang barangay using the katong itawag og standard nga regional tripartite nga salary wage, no? O wage sa mga atong labor. Ug uban pa, daghan sa kayo. Katong labi na katong women nga sa una ang women wala apil-apil sa construction, but due to kalaisis, there are women ma-employ po sila ulo, short-term employment. At arang-arang na nakasuwa yun, no? Sige. Moving on, Sir Roger. As I've said, 21 years na ang Kalahi Seeds, and ikaw po 13 years na po sa program, taas-taas na po. Unsay mo nakita, sir, nga nausab ba ang atong strategy over the years? Unsay, when you were still samtang naaka sa program, dugay-dugay naman juga, nakita, na ba mga kabaguhan or what do you think about CDD evolving through various contexts? Actually, ang CDD magod, wala siya, strategy man siya, no? Although, sa pagkakaroon, doon na yung mga enhancement over the years, doon na enhancement. But, ang context niya, the core shares activity sa process, wala yung siya mausap. It is actually globally or nationally accepted strategy nga gidawat o
nga naka-replicate, gi-replicate ato sa ubang agency. For example, bago po ko sa Kalay Seeds, doon ay usa ka funding agency nga nakikiparte sa Government of the Philippines, kanang AusAid, Australian Agency for International Development. Nakikiparte sa DSWD, adopting also the CDD process. Dugay-dugay na to, that was na 2015. After that, nisulod also ang PAMANA. PAMANA is Peace Initiative, no? Peace and Development Initiative of the government to address dito sa issue sa peace, particularly katong mga surrender during time, may MNLA, Cordelia, CPLA dito sa national level. Gi-adapt po nato ang CDD to implement peace and development effort among the conflict-affected communities. Dayon, after that, wala sa Mindanao, even in Visayas region, funding agency itong Millennium Challenge Corporation nga nag-fund po sa particular sa Visayas region, gina-adapt po nila ang Kalahi Seeds o CDD sa pag-implement ng development intervention after to sa Yolanda to sa region 8, 7 ug 6. Karong bago, lately, no, we have the kanang funding from the World Bank kanang ito og Philippine Multi-Sectoral Nutrition Program, also adopting the CDD. So, karong bago ang KKB. Actually, ang KKB when my first year in this WD, ang program pag-implement nato is Kalay Seeds. Kalay Seeds in CDD. Kalay Seeds lang. Kalay Seeds. So, it's already using the CDD process. No? Ang nasa tool, ang itawag Community Empowerment Activity Cycle. Actually, ang SEAC, usa siya katol sa Project Development and Management. Gi-adapt siya sa CDD. Nya dito sa process sa SEAC mismo, gibutangan dito og mga activities nga nag-encourage o nasa tool nga makaparticipate ang community. Muna nakalindot sa CDD using the SEAC. So, ang strategy mismo, dili kailangan mag-encourage but must need o requirement yun sa project development and management cycle nga ang participation sa community. Otherwise, maguba ang SEAC kung dili matuman tong participation dito as defined sa mga steps sa SEAC. Munang kung dili pa mo tingog ng mga tao sa first year sa implementation, eventually pagbalik-balik sa operation sa SEAC, mo-adapt na ang community. Anto sa tayong malingaw na sila o kiguban na siya sa community, no? Way of life naman sila. Oh. Sino mag-observe kadugayan, di na mo-observe, mo-appeal na. Kadugayan na mulid na, mo-appeal lang yun. Correct. Lagi. Dugay na program, sir, no? We have areas like in Lanao del Norte nga pila na ka-modalities ang ilang naagian, no? PAMANA, KKB, NCDDP, NCDDP-AF. So, over the years, various funding agencies, but ang CDD, wala gid sa usab. Doon na kanang enhancement sa activities, sa process, but basically ang core concept sa CDD is the same. Empowerment na gyapon, participation. So ang mga enhancement niya, naka-anchor gyapon ito sa participation, transparency o accountability. Hindi ba pwede mabulag dito? Tagtangon niyo ang participation, di na CDD. Tagtangon niyo ang transparency, di na CDD. Tagtangon niyo ang accountability, wala na CDD. Kana lagi sa tulo. Wonderful. On that note, Sir Roger, there's a new era. 2025 is a new era for CDD and Kalahi because we are transitioning into building community resilience. Panahon ng pagkilos is coming, probably in the second semester this year. How do you think CDD will look like, Sir Roger? Actually, karon this is a new program, no, ang panahon ng pagkilos o response to climate change. What is siya? It is high time, kaya it is a 5-year program. It is high time yun, particular sa Kalay Seeds, nga i-emphasize na to ang capability building sa community.
at sa time nga makabarog sa resiliency man, no? At sa time mga makabarog na sila sa pag-manage sa ilang kagulingong resources. Kay usually, kung wala mong sensor, dili sa resilient. Wala sa technology, di sa resilient. Usa pa, kailangan sila og coordination o dili sila highly coordinated sa ubang agency. Wala balisod sa resiliency. In order for the community to be resilient, kinahanglan yun siya og balikon ako nga part sa competency sa area coordinating team, enhance po ang competency ang capabilities sa atong area coordinating team para matubag nila ang gap sa knowledge o required skills sa community para mahimo silang resilient. Kaya kung ang community, dili siya mo niyo, dili mo participate, usaw nila paghimong resilient, di sila ma-coordinate dito sa mga agency. Labi na karon sa kanang disaster, resources. So, dapat doon na ito ang community, how to mobilize resources para makabarog sila in times of disaster. So skill, no? Labi na katong surviving skill. So dagkat actually ang mas kinahanglan karon nga skill nga himuon nato sa ICT para ang ICT maka-transfer sa skill dito sa community for them to become resilient during this times of disaster, no? Due to global warming. Taas kayo ang need karon sa atong skills level nga atong ihatag sa area coordinating team. Ayan, charge Cesar Roger na i-charge. Shout out sa mga area coordinating teams, sa mga staff, building the capacities first of the ACTs, our staff. So that they can transfer knowledge to our communities. To the communities. Particular, the BDC, dapat ang BDC maamin po na ito. Kasi sila mga oversight function. So all the decisions must be conquered by the BDC para through and through those community using the community BBIs in the community volunteers. At nindot actually ang preparation nato sa area sa structure ba the area coordinating team. Ang ato lang to provide enhance awareness sa area coordinating team, skills sa area coordinating team og ilang capability, no, to sa pag-facilitate og capability building. Na ako nakita mo na among gi-discuss pod gapon sa training. Sa atong LGUs para matin na to ang community o to be resilient in times of mga disaster. Yeah. Ang LGU, sir, is ato ang constant partner ever since. Unsay imong what's your message sa atong mga local government units who have been there with us nga nagpaluyo pod sa atong implementation? Actually, ever since ang LGU magod ang dako kayo accountability sa development sa community. Ang nakita itong gap ngano hatod karon napay pagkulang nga po ng local government kay una ang ilang resources kulang po og resources ang LGU. Kaduha, so resources sa mga development sa project. Ikaduha, resources nila pag-provide og technical capability sa ilang staff. Kulang po ng LGU, kulang yun. Pag-provide og mga capability sa municipal level o sa barangay level. Ikatulo, katong resources yun, resources para sa pag-mobilize sa resources nila. Kulang niya po, binataran na ayon sa resource ang kulang. Dili sa ka-mobilize sa ilang mga tao, tungkol ay kulang pa sa resources, logistic resources. So, ang nakadito lang kung sustaining ang intervention sa kalahi, ang nakadiyos kada kay naka-provide naka-augment sa resources sa local government unit para ang local government units makaduol sa community. Kay yung gutong mga resources may nalni kay among 5 million nabutangan og 20 million. So meaning naka-provide ta og augmentation sa ilang resources para katong development gaps nga para uta sa community nahimo sa mga LGUs. So ana siya ka Wonderful. Exciting times indeed for Kalahi sa upcoming project. Ang panahon ng pagkilos coming up on the second semester, hopefully this year. So I guess that's it for the first episode of Kwentong Kalahi. If you have been inspired sa among discussion, if you can relate
If ikaw community volunteer, ikaw area coordinating, you're part of the area coordinating team, please don't forget to like this post and share this. Until the next episode, thank you very much for watching.